Are you rapture ready? Yan ang madalas tanungin eh. Pero papaliwanag ko po sa inyo. Kailangan mo po bang paghandaan ang rapture? Magbibigay sila ng mga verses like, tignan mo yung mga virgins na hindi nakahanda. Meron silang mga pero walang laman langis, mga tipong ganon. The context of that is mga Hudyo. Hindi po yun sa Kristiyano. Okay? Sapagkat ang Kristiyano, naliligtas po ang Kristiyano, nagkakaroon ng buhay na walang hanggan ng Kristiyano dahil sa ginawa lang ni Christ. Naging Kristiyano tayo dahil sa ginawa ni Kristo. Okay? Yun po yun. We believe na walang ibang daan sa langit maliban kay Kristo. Okay? At ang mga Hudyo, naniniwala sila na kailangan gumawa ka, i-please mo ang Diyos para ang Panginoon ay ma-please sa'yo. Para ikaw ay maligtas, para mabigyan ka ng reward. Wherein, hindi po ganyan ang tinuturo ng Christianity. Sa Christianity, naligtas tayo dahil sa ginawa lamang ni Christ. Kaya nung tayo po ay naligtas, may buhay na walang hanggan na po tayo. Okay? Nung may buhay na walang hanggan na tayo, naturalmente, we are qualified for the rapture. Not because of anything good na ginawa po natin. Kasi nakakabahala po yung mga pinapahayag ng iba na I'm sorry po. Kailangan gumawa ka ng mabuti. Mag-Bible study ka. Paluguran mo raw ang Panginoon. Paluguran? Are you sure? Are you using that word? Alam ng Panginoong Jesus na hindi kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Kaya kahit siya po ay Diyos, siya po ay nagkatawang tao. Di ba? Kahit siya po ay Diyos, siya po ay namatay sa krus. Sapagkat only then magkakaroon ng kaligtasan ng tao. Ngayon, kung paluluguran mo siya, ibig sabihin, pwede palang malugod ang Diyos sa iyo by your own works. Which is wrong. Di po ba? Kaya, ang pagsama po sa rapture ay simple lang po. Kung pinaniwalaan mo na yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, automatically kasama ka na po, mararapture ka po talaga. Hindi ka na maiiwan dito sa lupa. No? Walang maiiwan na totoong nagtiwala sa ginawa ni Jesus sa krus. Yan ang gusto ko po sabihin sa inyo. Walang maiiwan. No? Dahil ako po naniniwala po ako, malapit na po ang rapture. Okay? Kasi marami nagsasabi, binabantayan nila yung nangyayari sa Middle East, which is good. Actually, akin po yung sinasuggest sa inyo. Titignan natin lagi ang Middle East, what is happening. Alam mo, minsan tatahimik, minsan maingay. Pag maingay, ganito po. Siyempre, nandun yung hype. Aminin po natin yan. There is this spiritual hype na, anytime mag-rapture na, then parang kang conscious dito, di ba? And then, pag hindi na po siya hyper, hindi na po siya hyping or something like, nawala na yung gana mo, dahil parang sabihin mo nang parang bumalik na naman sa dati, wala na namang gulo, wala na namang ingay, doon, parang tahimik ka na naman. BSDU, balik sa dating ugali, balik sa dating ginagawa, back to your normal ways, doon mangyayari ang rapture. Nagets niyo po yun? Hindi yung parang kinoconscious mo sa sarili mo, malapit na, ihintahin ko, malapit na, lalong tatagal. Pero wherein pag bumalik ka na sa dating ginagawa mo, ordinary lives, pumupunta ka sa mga malls, nanonood ka ng sine, doon mangyayari ang rapture. Okay, nagets po ba ninyo ako? Dahil ang Panginoon, tignan po ninyo, last year nagkaroon po ng tinatawag na, malapit na po mag-isang taon, September 23, 2025 yon, sabi nila magra-rapture na. Mag-iisang taon na hindi nangyari, hindi po ba? Dahil binantayan nyo, nag-date set sila, conscious sila, inisip nila, hindi nangyari. Ang Panginoon, bibiglain niya ang mga Kristiyano rin sa rapture. Pero not in a way na mabibigla ka dahil gumawa ka ng masama and all that. No, mabibigla ka dahil nagtiwala ka sa Kanya, kaya kukunin ka niya, ira-rapture ka niya, para ikaw ay makasama sa Kanya forever. Tapos isasama niya tayo sa Kanyang millennial reign dito po sa Jerusalem ang Kanyang tawag dito. Kumbaga pinaka-head office niya, pinaka-headquarters. Tapos ang buong mundo, siya po maghahari ng 1,000 years. So, napaka-mapayapang paghahari po. Because the King of Kings and the Lord of Lords will take good care of everything during that time. Kaya ito po sinasabi ko po sa inyo, the rapture will happen the least we expect it. Okay?
So, balik lang, normal lang ang buhay natin, no? Gawin ang ginagawa. Ayun lang po ang suggestion ko po sa inyo. Pero do not forget this one thing, to share the good news. Dahil ang tao, alam nyo, kaya hindi pa nagra-rapture siguro, dahil marami pang tao ang hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus bilang Panginoon na tagapagligtas. Ang Panginoong Hesus natin ay napakabuti. Gusto niya marami pang maabot ang gospel. Gusto niya marami pang tao ang makakilala sa Kanya. Ayaw niyang mangyayari yun na parang yung iba hindi makakarinig. Bibigyan niya ng pagkakataong makarinig. Hindi niya ginawang robot ang mga tao. Pag nakarinig ang tao, magdidesisyon ang tao. Hindi niya ginawang robot ang mga tao na parang iseset ko ang mind nito tapos ito nagtatanggap siya sa akin. Hindi po ganoon. Binigyan niya tayo ng free will, no? Ganyan po yan. Whosoever believeth on Him will not perish, but will have eternal life. Whosoever, that keyword, whosoever, kahit sino. Huwag mong minamata ang taong yan. Dahil yan, parang outcast na ng lipunan, masamang tao in all that. Do not outcast them. Dahil sa Panginoong Hesus, wine-welcome niya ang mga yan. Remember the thief na katabi ng Panginoong Hesus bago siya nalagutan ng hininga. Yun po ang sinasabi ko, that's the perfect example. Lord, remember me when you come into your kingdom. Ang sabi ni Jesus, I am telling you now, today you will be with me in paradise. Today, you will be with me in paradise. Ang sabi niya doon sa magnanakaw na walang alam sa law. Hudyo po yun, pero wala siyang alam sa law of Moses. Hindi siya religious. Ang alam lang niya, nagnanakaw siya, gumagawa siya ng masama. Hindi natin alam, baka killer pa nga siya, di ba? Pero, alam niyo, sa totoo lang, yung pagpapatawad ng Panginoon napakalawak. Kaya nga po tinawag siyang grace, biyaya, no? Wala kang ginawa, pero ang ginawa ng biyaya sa iyo, tinanggap ka sa iyong karumihan. Tinanggap ka sa iyong kawalan ng pag-asa. Kaya pag nakay Jesus ka, yung mga dating walang pag-asa, kung dating wala kang pag-asa, nagkakaroon ka ng punong-punong buhay at pag-asa. At may buhay na walang hanggan ka pa. Nakaka-bless po si Nicki Minaj. Kilala niyo po yung singer or rapper. Rapper po siya, di ba? Ganun siya eh. Ganun siya. Ulitin ko ha. Yung pag-rap niya ganito. Ganun. Ganun siya mag-rap. No? Ngayon po, nakaka-bless na sabi niya kanina sa post niya, Jesus Christ is my best friend, my Savior, my Lord. No? Palagi siya nagpo-post ng mga ganon. Nakaka-bless. No? Alam niyo, pag bibili ka ng CD ni Nicki Minaj dati nung last decade, may mga nakalagay doon explicit content. Ibig sabihin may mga wordings na sinasabi siya roon na hindi dapat marinig ng mga bata dahil nakaka-influence sa mind ng mga bata na hindi nga po maganda yung content o laman nun. Pero binago siya ng Panginoong Hesus. Nakakilala siya kay Lord Jesus. Kaya nagbago po lahat ngayon sa Kanya. Yan po ang sinasabi ko. Wala pong imposible kay Lord Jesus Christ. No? Sa siya ngayon. That's the beauty of grace. Kaya kung ikaw nangangaral ka ng salita ng Diyos, hindi mo naman ginagamit ng grace, walang kwentang pangaral mo. Dahil ang grace, hindi po religion, hindi yung pwede mong gawin. Grace means yung ginawa ni Jesus sa krus. Kaya iyan ang magdadala sa atin sa rapture. We will be raptured dahil naniwala tayo na namatay si Jesus para sa atin. At after 3 days, muli siyang nabuhay. At ngayon, naghahari siya. At anytime now, ito na nga po, dadagitin po niya tayo dahil may 7 years of tribulation na mangyayari sa mundo. Bagay na hindi pa naranasan ng buong mundo. Kahit noon-noon pa man. Pero ngayon, mararanasan po ng mundo. Kaya bago mangyari yun, ira-rapture na tayo ng Panginoong Jesus. How about that? How about to say, thank you, Jesus, because you have a wonderful heart of saving us. That's grace. Makasalanan ka, marumi ka, walang kwentang tao ka, walang kwentang buhay mo, pero tinanggap ka niya. Binago ka niya at binigyan ka niya ng purpose sa buhay. That's the wonderful love of Jesus. Hindi ma-express ng kaisipan ng tao yan. Malalim na pag-ibig, sobra. Walang makatataro.
Pero dito sa Daily Good Vibes, kung nakasubscribe ka na, maring matarok mo yan dahil marami ng video rito na nakalagay tungkol dyan. Okay? Subscribe ka na. Share this video. Share Jesus. Islam.